Sa loob ng malamig na kusina, tahimik na pinunasan ni Wilhelmina ang dugo sa kanyang mga kamay habang humahalahak ang kanyang asawa at ang kabit nito sa sala. Akala nila ay isa lamang siyang basahang pwedeng itapon kapag wala ng halaga. Hindi nila alam, ang mga abo ng nakaraang susunugin nila ay siyang magsisilbing mitya ng pagbangon ng isang imperyong matagal nang natutulog. Kaya ba niyang bawiin ang hustisya kung ang kalaban ang may hawak ng kanyang buong mundo? Magsisimula ang lahat sa isang gabi ng pagsisinungaling. Akala ko ba, na yung gabi ay palalayasin mo na ang babaeng yan? Nakakasuka na siyang makita sa loob ng mansyon na ito. Ang boses ni Roberto ay matalim at tuyo, humahati sa katahimikan ng gabi habang tumatago sa manipis na dingding ng silid aklatan. Kasunod nito ay ang halahak ni Doña Elena, ang kanyang biyenan, na puno ng pangungutya. Huwag kang mag-alala, anak. Bukas, pagkatapos nating mailipat ang huling pirma sa insurance papers ng Glass House, wala na siyang babalikan. Wala na siyang silbi sa atin. Sa loob ng kusina, napatigil si Wilhelmina. Ang kanyang mga kamay, na kasalukuyan ay mahigpit na nakahawak sa basahan, ay unti-unting nanginig hanggang sa manhid na ang kanyang mga daliri. Sa kanyang daliri, ang kupas na singsing, ang tanging regalo ni Roberto sa kanya 5 taon na ang nakalilipas, ay tila isang mabigat na kadenang pumipigil sa kanyang paghinga. Kakatapos lang niyang ihanda ang paboritong adobo ni Roberto, tinitiyak ang tamang timpla ng alat at tamis, umaasang baka sakaling tingnan siya nito nang may laming sa hapagkainan. Ang kusinang dati ay puno ng bango ng bawang, at toyo ay biglang naging napakalamig. Hindi sumigaw si Wilhelmina. Hindi siya sumugod para magtanong. Ang sakit ay hindi dumating na parang bagyo, kundi parang mapurol na kutsilyong unti-unting humihiwa sa kanyang puso. Tiningnan niya ang sariling mga kamay. Puno ng kalyo sa gawaing bahay, may mga maliit na piklat ng paso mula sa tumalsik na mantika na lagi niyang itinatago sa ilalim ng mahabang manggas. Sa kanilang mga mata, ang lahat ng pagsasakripisyong ito ay itinuturing lamang na kawalan ng silbi. Narinig niya ang papalapit na yabag ni Roberto at ng babaeng yon, kasabay ng tawanan na tila isang patalim na bumabaon sa kanyang dibdib sa loob mismo ng tahanang itinuring niyang mundo. Tumingin siya sa bintana, sa dulo ng hardin, kung saan ang dilaw na ilaw ng glass house ay nagniningning pa sa gitna ng kadiliman. Iyon ang huling alaala ng kanyang mga magulang, ang tanging kanlungan kung saan siya nakakahanap ng kapayapaan sa gitna ng impyernong ito. Bukas, wala na siyang babalikan. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang dibdib, kung saan ang puso niya ay tumitibok ng mahina at nag-aalinlangan. Kung bukas ay wala na ang lahat, ano pa ang matitira sa kanya? Sulit ba ang 5 taon ng pagtitiis kung siya ay itinuring lamang na anino sa sarili niyang tahanan? Huminga ng malalim si Wilhelmina. Pilit niyang kinalma ang nagwawala niyang kalooban. Inilapag niya ang basahan sa mesa, inayos ang kanyang tayo, at ang dating matamlay niyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matalas na titig. Tumingin siya sa direksyon ng pasilyo, kung saan ang anino ni Roberto ay unti-unting lumalapit. Handa na siyang durugin ng tuluyan. Hindi pa man nakakaabot ang mga yabag ni Roberto sa pintuan ng kusina, mabilis na naglakad si Wilhelmina patungo sa lababo. Hindi niya hayaang makita nila ang anumang bakas ng pagluha sa kanyang mga mata. Sa bawat hakbang, pilit niyang pinapatatag ang kanyang tuhod na tila gustong sumuko sa bigat ng katotohanang kanyang narinig. Bumukas ang pinto. Pumasok si Roberto. Ang kanyang muka ay puno ng wad na kabaitan na dati ay pinaniniwalaan ni Wilhelmina, kasunod ang babaeng nagangalang Clara na may hawak na basong alak. "Wilhelmina, nasaan ang hapunan? Bakit ang tagal mo?" ani Roberto. Ang kanyang boses ay may tono ng pagkainip na dati ay nagpaparamdam kay Wilhelmina na siya ay may pagkukulo lang. Tumingin si Wilhelmina sa kanila.
Ang bango ng niluto niyang adobo ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ni Clara. Sa loob ng 5 taon, lagi siyang yumuyuko, laging humihingi ng tawad kahit walang kasalanan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya inilayo ang kanyang paningin. Tiningnan niya ang mga mata ni Roberto. Ang mga matang dati ay hinahanapan niya ng pagmamahal. Ngunit ngayon ay nakikita na niya ang kapal ng pagkukunyari. Nakahanda na sa mesa, Roberto, sagot ni Wilhelmina. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may kakaibang lamig na ikinatigil ni Clara. Bakit ganyan ka tumingin? Mataray na tanong ni Clara habang sumasandal sa balikat ni Roberto. Parang may ginawa kaming mali sa'yo. Ang swerte mo na nga dahil pinapatira ka pa namin sa ilalim ng bubong na ito, diba? Humapti ang kalooban ni Wilhelmina. Ngunit sa halip na sumagot, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang apron at inilapag ito sa mesa. Ang bawat galaw niya ay sinadya, banayad, matatag, at walang bakas ng pag-aalinlangan. Tama ka, Clara. Isang malaking swerte ang mamuhay sa ilalim ng bubong na ito. Tugon ni Wilhelmina. Ang bawat salita ay may diin. Salamat sa paalala. Dumaan siya sa pagitan ng dalawa patungo sa pasilyo. Naramdaman niya ang pagkagulat ni Roberto sa kanyang inasal. Hindi sanay ang kanyang asawa na hindi siya nakakatanggap ng sermon o hindi siya nakikitang nagmamakaawa. Habang papalayo, narinig niya ang mahinang bulong ni Roberto sa kanyang likuran. Anong nangyari sa babaeng yan? Tila nawawala na sa sariling bait. Ngunit hindi na lumingon si Wilhelmina. Nagtuloy-tuloy siya sa kanyang silid, ang maliit na kwarto sa dulo na puno ng mga lumang gamit. Pagkapasok, mabilis niyang kinuha ang isang maliit na bag at isinilid ang tanging mahahalagang bagay na mayroon siya. Isang lumang litrato ng kanyang mga magulang at ang singsing na inilagay niya sa loob ng isang maliit na sobre. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay pagod. Ang mga mata ay may pait, ngunit ang panga ay nakakagat sa determinasyon. Alam niyang kailangan niyang lumabas ng mansyong ito bago pa man dumating ang bukas na nakatakda sa kanilang plano. Ngunit bago siya umalis, may isang bagay na kailangan niyang gawin. Ang kumuha ng ebidensya. Lumabas siya ng kwarto, hindi na sa kusina, kundi patungo sa opisina ni Roberto, kung saan nakatago ang mga dokumentong binanggit ng kanyang biyenan. Habang naglalakad sa madilim na pasilyo, ang bawat saglit ay pila isang pagtaya sa kanyang buhay. Sa bawat pag-angat ng kanyang paa, nararamdaman niya ang paglayo niya sa pagiging biktima. Pagdating sa harap ng pinto ng opisina, narinig niya ang paggalaw ng mga papeles sa loob. May tao. Huminto ang kanyang paghinga. Nanatiling nakapako si Wilhelmina sa labas ng pintuan ng opisina. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibong nais kumawala sa kulungan ng kanyang dibdib. Ang tunog ng pagpihit ng susi sa loob ay nagbigay ng hudyat sa kanya na magtago sa dilim ng malaking kurtina sa pasilyo. Bumukas ang pinto. Si Doña Elena ang lumabas, bit-bit ang isang makapal na folder. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang manganggaso na nakahuli ng biktima. Siguraduhin mong hindi niya mahahanap ang pirma ng insurance. Bulong nito sa isang taong nasa loob pa ng silid. Sumarang pinto, at narinig ni Wilhelmina ang paglaya ng mga yabag ng biyenan patungo sa kabilang pakpak ng mansyon. Hindi naghintay si Wilhelmina. Nang matiyak niyang tahimik na ang paligid, marahan niyang itinulak ang pinto ng opisina. Bahagyang bumukas ito, sapat na upang makapasok siya. Ang silid ay amoy mamahaling tabako at lumang papel. Ang amoy ng kapangyarihan na pilit nilang ipinagkakait sa kanya. Nagmamadali siyang lumapit sa mesa ni Roberto. Ang ibabaw nito ay kalat-kalat, puno ng mga kontrata at mga resibo. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hinahalughog ang mga drawer. Nasaan ang insurance papers? Sa ilalim ng isang tumpok ng mga architectural blueprint ng glass house, nakita niya ang isang sobre na may tatak ng isang bangko.
Pinuksan niya ito ng mabilis. Ang mga mata niya ay nanlaki. Hindi lang basta insurance papers ang nakita niya. Ito ay isang dokumento ng paglilipat ng pagmamay-ari ng lupa. Ang lupang kinalalagyan ng glass house. Sa pangalan ni Clara, hindi kay Roberto. At ang mas masakit, may nakapirma roong pangalan ng kanyang ama. Isang pirma na alam niyang peke dahil pumanaw na ito bago pa man maisa katuparan ang proyektong iyon. Niloko nila ako sa simula pa lang. Mahinang bulong ni Wilhelmina. Ang bawat letra sa dokumento ay tila isang latay sa kanyang balat. Ang lupa na itinuring niyang alaala ng kanyang mga magulang ay ninanakaw sa kanya gamit ang pandaraya. Biglang tumunog ang telpono sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ay parang kidlat na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ring, ring, nag-aalangan si Wilhelmina. Sino ang tatawag sa ganitong oras? Kung sasagutin niya, maaring mabunyag ang kanyang presensya. Kung hindi naman, maaring mapansin ang sinumang nasa kabilang linya na may kakaiba. Pinulot niya ang receiver. Hello, Roberto? Bakit hindi mo pa natatapos ang pag-aayos ng papeles? Alam mo namang kailangan na nating ibenta ang lupa bago matapos ang linggong ito. Isang boses ng lalaki ang tumugon mula sa kabilang linya. Hindi ito boses ni Roberto. Ito ay boses ng isang taong tila mas makapangyarihan pa sa kanyang asawa. Tumigas ang katawan ni Wilhelmina. Hindi lang pala si Roberto at Clara ang kaaway niya. May iba pang sangkot. Sa isang mabilis na desisyon, ibinaba niya ang telepono at mabilis na kinuha ang mga dokumento. Hindi na siya mag-iimpake ng gamit. Kailangan na niyang umalis bago pa sila makabalik. Ngunit nang akmang lalabas na siya, nakita niya ang isang figura na nakatayo sa may pintuan. Ang anino ni Donna Elena na may hawak na telepono sa kanyang kamay ay nakatingin ng diretso sa kanya. Akala mo ba ay hindi ko malalaman, Wilhelmina? Matalim na sabi ni Doña Elena. Ang kanyang ngiti ay nakakatakot. Tila isang ahas na handa ng manuklaw. Hindi kumurap si Doña Elena. Ang bawat hakbang niya papasok sa opisina ay tila tunog ng martilyo na nagbaon sa kabaong ng pag-asa ni Wilhelmina. Isinara ng biyenan ang pinto gamit ang kanyang paa, at ang tunog ng pag-lock nito ay nagpabalik sa hininga ni Wilhelmina sa kanyang lalamunan. Napakatapang mo pala, no? Wika ni Donna Elena, habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat kilos niya ay puno ng pagmamalaki at pangungutya. Akala mo ba ay napakagaling mo dahil nakapasok ka rito? Wala kang laban sa amin, Wilhelmina. Wala kang kahit ano. Nanatiling nakahawak si Wilhelmina sa mga dokumentong nakuha niya. Ramdam niya ang lamig ng papel, ang katibayan ng kanilang panlilinlang na hawak niya ngayon. Bakit niyo ginagawa ito, Doña Elena? Hindi ba sapat na ang 5 taon na paglilingkod ko sa inyo? Pati ang alaala ng mga magulang ko, minanakaw niyo pa? Huminto si Doña Elena sa harap niya, sapat na malapit, upang maamoy ni Wilhelmina ang matapang na pabango nitong tila lason sa kanyang pang-amoy. Paglilingkod? Ang tawag doon ay pagbabayad ng utang na loob. Inampon kita noong wala kang matirhan, noong wala kang alaala. Inakala mo bang pamilya ang turing namin sa'yo? Isa ka lang kasangkapan. Isang maruming basahan na ginamit namin para linisin ang dumi ng pamilyang Sterling. Tumawa ng mapait si Doña Elena. At ngayon, dahil wala ka ng silbi, oras na para itapon ka na sa basurahan kung saan ka nababagay. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Roberto. Ang kanyang muka ay puno ng pagkagulat nang makita ang asawa. Wilhelmina, anong ginagawa mo rito? At bakit hawak mo ang mga papeles na yan? Roberto, sabihin mo sa kanya ang totoo. Sigaw ni Wilhelmina. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa galit at sakit. Sabihin mo na hindi niyo ako inampon dahil sa kabutihan ng loob. Pinagsamantalahan niyo ang sitwasyon ko para makuha ang lupain ng Coldwell. Tiningnan ni Roberto ang kanyang ina, at pagkatapos ay tumingin kay Wilhelmina. Walang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, ito ay puno ng pagkamuhi.
Ang ingay mo, Wilhelmina. Akala mo ba ay maniniwala ang sinuman sa iyo? Mahirap ka lang, wala kang pangalan, at ang mga dokumentong yan? Mga piraso lang yan ng papel na madali naming mapapabulaanan. Lumapit si Roberto at marahas na hinablot ang mga dokumento mula sa kamay ni Wilhelmina. Sa lakas ng hatak, nawala ng balanse si Wilhelmina at tumama ang kanyang balikat sa gilid ng mesa. Ang sakit ay tumagos hanggang sa kanyang buto. Ngunit mas masakit ang pagtingin ni Roberto na tila isang estranjero ang kanyang kinakaharap. Umalis ka na rito, utos ni Roberto, habang iniipit ang mga papel sa kanyang dibdib. At wag na wag ka nang babalik. Kapag nakita pa kita sa paligid ng mansyong ito, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatapak pa kahit saan. Tumingin si Wilhelmina sa paligid. Ang mansyong ito, na tinawag niyang tahanan sa loob ng maraming taon, ay tila isang kulungan na ngayon. Ang mga pader, ang mga mamahaling dekorasyon, lahat ay binuo sa ibabaw ng kasinungalingan. Tumayo si Wilhelmina. Pinunasan ang luha na hindi niya napigilang tumulo. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang ideya ang nagliyab sa kanyang isipan. Hindi na siya lalaban bilang isang biktima. Lalaban siya bilang isang taong walang nang mawawala. Sige, aalis ako, malinaw na sabi ni Wilhelmina. Ang kanyang boses ay biglang naging kalmado. Isang kalmadong mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Aalis ako sa bahay na ito, Roberto. Pero tandaan nyo, ang mga papel na ninakaw nyo, hindi na nyo kailangang mag-alala sa mga iyon. Dahil ang katotohanan ay hindi nakatago sa papel. Ito ay nakabaon sa dugo ng mga Coldwell na dumadaloy sa mga ugat ko. Iniwan niya silang nakatulala sa gitna ng silid. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, ang bawat hakbang niya ay hindi nagaling sa takot, kundi sa isang matinding determinasyon. Ang gabi ay malalim, at ang hanging umiihip sa labas ng mansyon ay tila isang malamig na palad na humahaplos sa mga luha ni Wilhelmina. Wala siyang dalang kahit ano. Walang pera, walang tirahan, walang kinabukasan. Ang lahat ng gamit niya ay naiwan sa loob ng silid na hindi na niya matatawag na kanya. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang kanyang mga yapak ay tunog na humahalo sa malalayong tahol ng mga aso sa kapitbahayan. Ang bawat hakbang niya ay palayo sa gate ng mga Sterling, palayo sa 5 taon ng pagkukunyari at pagtitiis. Habang papalayo siya sa liwanag ng mansyon, nararamdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng alaala ng mga magulang na tila iniwan niyang nakakulong sa lupang ninakaw sa kanya. Sino ako kung wala ang pangalang ibinigay nila? Tanong niya sa kanyang sarili. Huminto siya sa tapat ng isang lumang waiting shed na gawa sa yero. Naupo siya doon, ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginaw at pagod. Tumingin siya sa langit, ngunit ang mga bituin ay natatakpan ng makapal na ulap. Ang tanging liwanag na nakikita niya ay ang malabong ilaw ng street lamp sa malayo, na kumikislap-kislap na tila isang kandilang malapit nang maubusan ng mitya. Biglang may tumigil na isang lumang jeepney sa tapat niya. Bumaba ang isang matandang babae, si Manang Teresita, ang dating katiwala ng mansyon ng mga Coldwell bago ito napunta sa mga Sterling. Kilala niya si Wilhelmina, hindi bilang asawa ni Roberto, kundi bilang ang batang babaeng may hawak ng kwintas na may tatak ng pamilyang matagal nang nawala. Wilhelmina? Anak, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Tanong ni Manang Teresita. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Wilhelmina sa matanda. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng galit, ay unti-unting lumambot. Wala na ako sa mansyon, Manang. Itinakwil na nila ako. Lumapit ang matanda at hinaplos ang pisingi ni Wilhelmina. Alam ko ang nangyayari, anak. Matagal ko nang hinihintay ang gabing ito. Alam ko kung bakit kanila gustong paalisin at alam ko kung bakit kanila natatakutan. Napakunot ang noo ni Wilhelmina.
Ano ang ibig mong sabihin? Inilabas ni Manang Teresita mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na susi na gawa sa tanso. Ang susi na ito ang magbubukas ng katotohanang matagal nilang ibinaon. Ang mga Caldwell ay hindi basta-basta pamilya, Wilhelmina. Ang yaman nila ay hindi lang nakatago sa papel. Ito ay nasa isang lihim na account na ang susi lang ang makakapagbukas. Pinatagal nila ang pagpapalaya sa'yo dahil kailangan nilang makuha ang tiwala mo. Pero ngayong alam na nilang hindi ka na nila makokontrol, gagamitin na nila ang dahas. Ang mga salita ni Manang Teresita ay tila isang unti-unting nagbubukas na pintuan sa isipan ni Wilhelmina. Hindi lang pala siya basta inampon. Siya ay tinatago. Manang, bakit mo sa akin ito binibigay na yon? Dahil na yon pa na nagsimulang mabuhay, Wilhelmina. Sagot ng matanda habang inilalagay ang susi sa kamay niya. Ang buhay mo ay hindi nagsimula sa pagpapakasal kay Roberto. Ito ay nagsimula sa dugo na dumadaloy sa iyong mga ugat. Huwag kang matakot. Ang dilim ay bahagi lamang ng paghahanda para sa pagsikat ng araw. Hinawakan ni Wilhelmina ang susi. Ramdam niya ang lamig nito. Ngunit habang tumatagal, ito ay unti-unting umiinit sa kanyang palad. Sa gitna ng gabing iyon, sa isang tagong waiting shed, ang isang bagong Wilhelmina ay nagsisimula ng bumuo ng plano. Hindi na siya isang biktima. Siya na ang tagapagmana. Mahigpit na kinuyom ni Wilhelmina ang susi sa kanyang palad. Ang tanso nito ay tila naglalabas ng kakaibang init na dumadaloy hanggang sa kanyang mga ugat. Tiningnan niya ang matandang si Manang Teresita. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pag-asa na hindi niya akalaing makikita pa sa gitna ng kadiliman. Saan ko ito gagamitin, Manang? Tanong ni Wilhelmina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa at pagkalito. Sa lumang bahay bakasyunan ng mga Caldwell sa Tagaytay. Sagot ng matanda, habang pilit na itinutulak siya pasakay sa kanyang lumang jeepney. Doon nakatago ang mga talaarawan ng iyong ina. Doon mo malalaman ang buong kwento ng traidor na Doña Elena. Huwag kang mag-atubili, Wilhelmina. Bawat minutong lumilipas, mas lumalakas ang kapit ng mga sterling sa iyong kinabukasan. Habang bumabagtas ang jeepney sa madilim na kalsada, pilit na inaalala ni Wilhelmina ang mga pira-pirasong alaala mula sa kanyang pagkabata. Ang bango ng mga sampaguita. Ang tinig ng isang babaeng kumakanta ng oyayi sa gabi. Lahat ng ito ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Hindi siya ampon dahil sa awa. Siya ay itinago dahil sa panganib. Pagkalipas ng ilang oras, huminto sila sa tapat ng isang lumang estate na nababalot ng makakapal na baging at damo. Ang dating marangyang mansyon ay mukhang abandonado na. Ngunit sa ilalim ng dumi at panahon, ramdam pa rin ang dating karangyaan nito. Dito anak, sabi ni Manang Teresita. Dito magsisimula ang iyong pagbawi. Lumapit si Wilhelmina sa malaking pintong gawa sa Nara. Inilapat niya ang susi sa keyhole. Click! Ang tunog ay tila isang musikang matagal nang hindi naririnig. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang silid na puno ng mga antigong kasangkapan na nababalutan ng puting tela. Sa gitna ng silid, isang malaking portrait ng kanyang ina ang nakasabit. Ang mga mata nito sa painting ay tila nakamasid sa kanya, puno ng pagmamahal at babala. Lumapit siya sa isang lumang mesa sa gilid at natagpuan ang isang makapal na leather-bound journal. Pinuksan niya ito sa unang pahina. Ang bawat sulat kamay ay maayos, elegante at puno ng damdamin. Para sa aking minamahal na anak, kung mababasa mo ito, alam kong nasa panganib ka na. Ang mga sterling ang dahilan ng pagkawala ng iyong ama. Huwag kang magtitiwala sa kanilang mga ngiti. Nanlamig ang buong katawan ni Wilhelmina. Ang mga sterling pala ang direktang pumatay sa kanyang mga magulang. Hindi lang pala sila magnanakaw, sila ay mga mamamatay tao. Ang galit na kanina ay nakakulong sa kanyang dibdib ay sumabog. Ngunit sa pagkakataong ito,
Hindi na ito galit na nakakasira. Ito ay galit na nagbibigay ng direksyon. Kaya pala nila ako kinuha. Bulong ni Wilhelmina sa sarili, habang tumutulo ang luha sa pahina ng journal. Hindi nila ako pinatira dahil sa utang na loob. Pinatira nila ako para bantayan. Para siguraduhin hindi ko malalaman ang katotohanan. Tumingin siya sa bintana, sa direksyon kung saan matatanaw ang malayo mga ilaw ng syudad. Maghanda kayo, Donna Elena. Roberto, hindi lang basta paglisan ang gagawin ko. Babalik ako para bawiin ang lahat ng inyo, at higit sa lahat, ang katarungang matagal ninyong ipinaggait. Habang hawak ang journal, nakaramdam si Wilhelmina ng isang bagong lakas. Ang batang Wilhelmina na laging yumuyuko ay tuluyan ng naglaho. Sa harap ng portrait ng kanyang ina, nanumpa siya sa katahimikan ng silid. Ang gabi sa Tagaytay ay mapait ang lamig. Ngunit sa loob ng lumang silid, naglalagablab ang determinasyon ni Wilhelmina. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng hapunan at naglilinis ng sahig habang minumura ng kanyang biyenan. Ang bawat pahina ng journal na kanyang binabasa ay tila isang matalas na bato na nagpapahasa sa kanyang kalooban. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa paghingi, kundi sa pag-unawa sa kahinaan ng iyong kaaway. Isang bahagi ng sulat ng kanyang ina ang nagbigay sa kanya ng matinding liwanag. Naisip ni Wilhelmina, ano ang pinakamahalaga para kay Doña Elena? Hindi ang pera dahil marami sila nito. Hindi ang kanilang mansyon dahil madali nilang palitan. Ang pinakamahalaga sa kanila ay ang kanilang reputasyon. Ang Sterling ay isang pangalang ipinagmamalaki sa lipunan, isang pangalang kasing kahulugan ng karangalan at tagumpay. Iyon ang kanilang maskara. Ang maskarang ginagamit nila para itago ang kanilang madilim na nakaraan. Kung gusto niyo akong durugin, sisiguraduhin kong ang buong imperyo niyo ang guguho kasama ko. Bulong ni Wilhelmina. Kinuha niya ang kanyang telpono. Ang lumang modelong hindi man nang binigyan ng pansin ni Roberto dahil sa akalang wala itong silbi. Ngunit para kay Wilhelmina, ito ang kanyang sandata. Ginamit niya ang impormasyong nakatala sa journal para isa-isang tukuyin ang mga transaksyon ng mga Sterling na hindi dumaan sa tamang batas. Ang mga ghost employees, ang mga illegal na pagbebenta ng lupang ninuno, at ang mga sikretong account na ginamit sa money laundering. Habang nagda-type, nakaramdam siya ng bahagyang kaba. Paano kung mahuli siya? Paano kung maging katulad siya ng kanyang mga magulang? Ngunit bago pa man siya manghina, nakita niya ang portrait ng kanyang ina. Ang mga mata nito ay tila nagsasabing, ipagpatuloy mo. Nagpasya siyang makipag-ugnayan sa isang dating business partner ng kanyang ama, si Mr. Valderrama, isang taong kilala sa pagiging matuwid. Ngunit matagal nang nanahimik dahil sa takot sa impluwensya ng mga Sterling. Sumulat siya ng isang mensahe, maikli at direkta, na naglalaman ng mga ebidensyang nakalap niya. Alam ko ang nangyari sa nakaraan. May mga dokumento ako na maglalantad sa katotohanan. Handa na ba kayong tumayo para sa hustisya? Pindot, sent. Ang bawat segundong lumilipas pagkatapos maipadala ang mensahe ay parang isang oras. Ano ang susunod? Biglang tumunog ang telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Magkita tayo sa Cafe Amore bukas ng 10:00 ng umaga. Mag-isa ka lang. Hindi siya natakot. Sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na ang simula ng pagbawi. Habang nakatingin sa labas ng bintana, nakita niya ang dahan-dahang pagputi ng langit. Ang araw ay sisikat na, at kasabay nito, ang pagtatapos ng pagtatago ni Wilhelmina. Ngayong araw, hindi na siya ang mangungulila sa nakaraan. Ngayong araw, siya na ang magdidikta ng hinaharap. Kinabukasan, maagang nagising si Wilhelmina. Hindi na siya nag-abalang magsuot ng mga lumang damit na dati ay pilit niyang pinagkakasya. Sa tulong ng ilang natirang gamit sa lumang estate, nakahanap siya ng isang simpleng blazer at palda na dating pag-aari ng kanyang ina.
Bagaman luma, ang tindig niya ay nagpabago sa kabuuan ng kanyang anyo. Hindi na siya ang katulong ng mga Sterling, kundi isang babaeng may dala ng mabigat na katotohanan. Pagdating niya sa Cafe Amore, ang bawat yabag niya sa sahig ay may kumpiyansa. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang buhok at pumasok sa loob. Tahimik ang cafe. Sa isang gulong mesa, nakaupo ang isang matandang lalaki na may suot na salamin. Si Mr. Valderrama. Agad siyang nakilala nito. Wilhelmina? Ikaw ba talaga yan? Umupo si Wilhelmina sa tapat nito. Ako nga po, Mr. Valderrama, at narito ako para tapusin ang lahat ng inumpisahan ng mga Sterling. Nagulat ang matanda sa tono ng boses ni Wilhelmina. Wala na ang dating mahiyain at laging nakayukang babae. Ang tapang mo, Hiya. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Si Doña Elena ay hindi basta-basta. Kapag nalaman nilang nakipagkita ka sa akin, hindi lang sila magdadalawang isip na itumba ka. Alam ko po, sagot ni Wilhelmina. Sabay ilabas ang journal ng kanyang ina sa mesa. Pero hindi na ako natatakot. Dahil sa bawat araw na hindi tayo kumikilos, lalo silang lumalakas gamit ang perang ninakaw nila sa aking pamilya. Mr. Valderrama, hawak ko ang talaan ng mga illegal na transaksyon nila sa loob ng 10 taon. Ito ang kailangan natin para pabagsakin sila. Tiningnan ni Mr. Valderrama ang mga dokumento. Habang binabasa niya ang mga ito, unti-unting namumutla ang kanyang mukha. Hindi ko akalain na aabot sila sa ganito. Ang lupain ng mga Coldwell, ginamit nila para sa money laundering? Opo, tugon ni Wilhelmina. At ang insidente ng sunog sa glass house? Hindi yun aksidente. Yon ay para burahin ang anumang ebidensyang matatagpuan sa loob ng bahay bakasyunan na hindi pa nila nahahanap noon. Biglang tumunog ang pinto ng cafe. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakaitim na suit, ang mga tauhan ni Roberto. Agad na naramdaman ni Wilhelmina ang panganib. Hiha, kailangan mo nang umalis sa likod na pinto. Bulong ni Mr. Valderrama, halatang natataranta. Hindi po, mariing sagot ni Wilhelmina, habang tinitingnan ang mga tauhan na papalapit sa kanila. Hindi na ako magtatago. Kung gusto nilang makipaglaro, makikipaglaro ako. Sa kabila ng kaba, nanatiling kalmado si Wilhelmina. Tiningnan niya ng diretsyo ang isa sa mga tauhan na tila naghahanap ng anino. Handa na siyang harapin ang unos na dala nila. Hindi na siya ang biktima na tatakbo palayo. Siya na ang magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Ang bawat hakbang ng mga tauhan ni Roberto ay tila bawat pagpintig ng bomba sa loob ng Cafe Amore. Ang mga customer sa loob ay unti-unting lumalayo, ramdam ang tensyong bumabalot sa hangin. Huminto ang pinuno ng mga lalaki sa tapat ng mesa ni Wilhelmina. Isang malaking lalaki na may pilat sa pisingi, ang kanang kamay ni Roberto. Wilhelmina, tawag nito sa boses na parang kinakaladkad na bakal. Pinapauwi ka na ni Senyor Roberto? Marami raw silang dapat pag-usapan tungkol sa mga dokumentong nawawala. Tumayo si Wilhelmina. Hindi siya nanginig. Tiningnan niya ang lalaki sa mga mata. Isang titig na walang halong takot, kundi puno ng paghamon. Sabihin mo kay Roberto, ang mga dokumentong hinahanap niya ay hindi na niya pagmamay-ari. At sabihin mo rin sa kanya, tapos na ang panahon na sinusunod ko ang bawat utos niya. Nagkatinginan ang mga tauhan. Hindi sila sanay na makakita ng ganitong reaksyon mula sa babaeng dati itinuturing nilang sunod-sunuran. Lumapit ang lalaki, akmang hahawakan ang braso ni Wilhelmina. Huwag na huwag mo akong hahawakan, mariing sabi ni Wilhelmina. Ang kanyang boses ay hindi malakas. Ngunit ito ay may awtoridad na nagpatigil sa kamay ng lalaki. Dahil ang bawat galaw niyo rito ay naitala ng CCTV ng cafe at may mga taong naghihintay ng tawag ko sa labas. Kung may mangyari sa akin, ang ebidensyang hawak ko ay mapupunta sa mga awtoridad sa loob ng 1 minuto.
Gusto niyo bang maging prioridad ng mga pulis ang pamilya niyo? Natigilan ang lalaki. Ito ang taktika ni Wilhelmina. Ang gamitin ang sarili nilang kasakiman laban sa kanila. Alam nilang kapag nasangkot ang pulis, masisira ang lahat ng itinatago nilang ilegal na negosyo. Ang takot na mabunyag ang kanilang imperyo ay mas matimbang kaysa sa utos ni Roberto na hulihin siya. Matapang ka na ngayon, Nisi ng lalaki. Bagaman may halong pag-aalinlangan sa kanyang boses. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Hindi tapang ang tawag dito, sagot ni Wilhelmina, habang nililigbit ang kanyang mga gamit. Katarungan ang tawag dito, at sisiguraduhin kong matitikman niyo yan. Lumabas ang mga tauhan, hindi na nagtangkang gumamit ng dahas. Nang makalabas sila, mabilis na huminga ng malalim si Wilhelmina. Napaupo siya. Ang kanyang tuhod ay bahagyang nanghina. Hiha, wika ni Mr. Valderrama, halatang namangha. Hindi ko akalain na kaya mong panindigan ang mga taong yon. Pero ngayon, sigurado akong mag-iingat na sila. Hindi sila titigil. Alam ko po, sagot ni Wilhelmina, habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan nakita niyang sumakay ang mga tauhan sa isang itim na van at mabilis na umalis. Pero hindi na rin ako titigil. Mr. Valderrama, kailangan nating ilabas ang impormasyon sa media. Na yon din. Sa gitna ng panganib, ang isipan ni Wilhelmina ay nakapokus lamang sa isang layunin. Wala nang atrasan. Ang laro ay nagsimula na. At sa pagkakataong ito, siya na ang nagtatakda ng mga panuntunan. Kinabukasan, ang buong syudad ay tila nagising sa isang malakas na dagundong. Sa mga pangunahing pahayagan at mga social media platforms, lumabas ang isang serye ng mga dokumentong naglalantad sa madilim na lihim ng mga Sterling. Hindi lamang ito basta chismis. Ito ay mga ebidensyang legal, mga pirma, mga bank statement, at mga liham na nagpapatunay sa kanilang sabuatan. Sa loob ng mansyon ng mga Sterling, ang bawat sulok ay puno ng tensyon. Si Doña Elena ay halos magwala habang pinapanood ang balita sa telebisyon. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang dating mapagmataas na tindig ay unti-unting nanghihina. Roberto, paano ito nangyari? Paano nalaman ng media ang tungkol sa mga account natin? Sigaw ni Doña Elena habang ibinabato ang baso ng alak sa pader. Si Roberto naman ay tahimik. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba at galit. Hawak niya ang kanyang telpono, sinusubukang tawagan ang mga koneksyon niya sa gobyerno. Ngunit lahat sila ay hindi na sumasagot. Ang dati nilang mga kaibigan ay lumalayo na, takot na madamay sa darating na bagyo. Si Wilhelmina, bulong ni Roberto. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pot. Siya ang may gawa nito. Ang babaeng akala natin ay wala nang magagawa. Hindi pa natatapos ang kanilang pagkagulat nang dumating ang isang grupo ng mga opisyal sa kanilang pintuan. Hindi ito basta pagbisita. Dala nila ang isang warrant of arrest para sa kasong fraud at tax evasion. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan ay naging lugar ng kanilang kahihiyan. Habang kinakaladkad palabas si Roberto at Doña Elena, natagpo ang kanilang paningin sa isang itim na sasakyan na nakaparada sa labas. Sa loob nito, nakaupo si Wilhelmina, nakasuot ng sunglasses at pinapanood ang bawat sandali ng kanilang pagbagsak. Walang ngiti sa kanyang mga labi, wala ring lungkot. Tanging kalmado at malinaw na pagtanaw sa hustisya. Sa wakas, ang mga Coldwell na ninakawan nila ng danggal ay nabigyan ng boses. Ngunit hindi natapos doon ang laban. Habang papaalis ang sasakyan ng pulis, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Wilhelmina mula sa isang hindi kilalang numero. Akala mo ba ay tapos na ang lahat? Ngayon mo palang makikilala ang totoong kalaban. Napatingin si Wilhelmina sa kanyang telepono. Ang hangin ay tila lalong lumamig. Hindi pa pala tapos ang lahat. May mas malalim pa palang ugat ang kasamaang ito. Tumingin siya sa driver, si Mr. Valderrama. May mas malaki pa palang kaaway, Mr. Valderrama. Hindi lang sila ang nagpapatakbo ng lahat ng ito. Hiha,
Ang sinasabi mo ba ay may kasabot pa silang mas makapangyarihan? Tanong ng matanda. Tumango si Wilhelmina. At kailangan nating malaman kung sino. Hindi na mapakali si Wilhelmina sa loob ng sasakyan. Ang mensaheng natanggap niya ay hindi lamang isang banta. Ito ay isang paalala na ang mga Sterling ay mga tauhan lamang sa isang mas malaking laro. Tiningnan niya ang paligid. Ang mga gusaling dati ay simbolo ng progreso ay tila naging mga nagmamasid na kaaway. Mr. Valderrama, sino ang pinakamakapangyarihang tao na may kaugnayan sa mga Sterling bukod sa mga negosyante? Tanong ni Wilhelmina. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang pampublikong parke malayo sa gulo ng mansyon. Humarap ang matanda sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. May isang pangalan na laging binabanggit ang iyong ama bago siya pumanaw. Wilhelmina. Si Don Faustino. Siya ang dating kasosyo ng pamilya Coldwell na biglang naglaho matapos ang insidente ng iyong mga magulang. Siya ang may hawak ng koneksyon sa mga politiko at mga sindikato. Si Don Faustino? Ulit ni Wilhelmina. Oo, siya ang tunay na arhitekto ng lahat ng ito. Ang mga Sterling? Mga alipin lang sila ng kanyang mga plano. Inutusan niya silang itago ka at kontrolin ang yaman ng Coldwell at ngayong gumuhuna ang mga Sterling, sigurado akong siya na mismo ang kikilos. Biglang nakaramdam si Wilhelmina ng lamig sa kanyang batok. Tumingin siya sa side mirror ng sasakyan. Isang itim na sedan ang matagal na sumusunod sa kanila mula pa kanina. Ang bawat liko na ginagawa nila ay ginagaya nito. May sumusunod sa atin, mahinang sabi ni Wilhelmina. Kumapit ka, Wilhelmina, sigaw ni Mr. Valderrama at mabilis na pinihit ang manibela. Ang sasakyan ay bumilis, humahawi sa trapiko. Sa bawat pagliko, naririnig nila ang gulong ng sedan na gumagasgas sa kalsada. Hindi ito isang simpleng paghabol. Ito ay isang pagtatangka na iligpit sila. Bakit nila tayo hinahabol na yon? Hindi ba dapat ay natatakot na sila dahil sa balita? Tanong ni Wilhelmina habang nakahawak sa door handle. Dahil hawak mo ang journal ng iyong ina, Wilhelmina? Iyon ang tanging ebidensya na magdidiin kay Don Faustino sa pagbatay sa iyong mga magulang. Hindi ka lang nila gustong itumba. Gusto nilang burahin ang anumang bakas ng Coldwell sa mundong ito. Sa gitna ng tensyon, isang malinaw na alaala ang bumalik kay Wilhelmina. Ang huling bilin ng kanyang ama sa kanyang isip. Ang susi ay hindi lamang sa account, Wilhelmina. Ito ay susi sa isang silid sa loob ng mansyon na hindi nakikita ng mata. Mr. Valderrama, sa lumang estate, kailangan nating bumalik doon. Doon lang tayo ligtas. Pero delikado doon. Yun lang ang tanghing paraan para malaman natin ang buong katotohanan. Habang patuloy silang tinutugis, alam ni Wilhelmina na hindi na siya pwedeng tumakbo habang buhay. Kailangan niyang harapin ang aninong ito. Habang papalapit sila sa lumang estate, ramdam niya ang kaba. Ngunit sa ilalim nito ay ang apoy ng katarungan. Ang laro ay nagbago na. Hindi na ito tungkol sa pag-aari. Ito ay tungkol sa buhay at kamatayan. Mabilis na bumontas ang sasakyan patungo sa lumang estate ng mga Coldwell. Sa bawat pagliko, naririnig ang malakas na pag-arangkada ng sedan na patuloy na sumusunod sa kanila. "Kapit ka, Wilhelmina!" sigaw ni Mr. Valderrama. Ang kanyang mga kamay ay puting-puti sa higpit ng pagkakahawak sa manibela nang makapasok sila sa makipot na kalsada patungo sa estate. Agad na pinatay ni Mr. Valderrama ang mga ilaw ng sasakyan. Nagtago sila sa dilim, dumaan sa mga damuhang mataas, hanggang sa marating ang likurang bahagi ng lumang mansyon. Mabilis silang bumaba at tumakbo patungo sa pintong yari sa Nara. Pagkapasok, mabilis nilang naikandado ang pinto. Ang loob ng bahay ay tahimik. Tanging ang tunog ng kanilang habol na hininga ang bumabasag sa katahimikan. "Wilhelmina, nasaan ang sinasabing silid?" tanong ni Mr. Valderrama habang nakikinig sa mga yabag na unti-unting lumalapit sa labas.
Tiningnan ni Wilhelmina ang portrait ng kanyang ina, ang susi sa loob ng mansyon na hindi nakikita ng mata. Lumapit siya sa portrait at napansin ang isang maliit na ukit sa frame nito. Isang hugis ng bituin na tumutugma sa disenyo ng susi na hawak niya. Dahan-dahan niyang inilapat ang susi sa maliit na siwang ng frame. Biglang gumalaw ang dingding sa likod ng portrait. Isang lihim na pintuan ang bumukas. Naglalabas ng alikabok at amoy ng lumang papel. "Dito!" tawag ni Wilhelmina. Pumasok sila sa isang maliit na silid na puno ng mga cabinet na gawa sa bakal. Sa loob nito ay hindi lang mga dokumento, kundi mga orihinal na titulo ng lupa, mga audio recording at isang litrato ni Don Faustino na nakikipagkamay sa ama ni Wilhelmina. Isang litratong nagpapatunay na matagal na silang magkasama sa negosyo bago ito naging masama. Ang mga ito, bulong ni Mr. Valderrama habang tinitingnan ang mga file. Ito ang magpapabagsak kay Don Faustino. Hindi lang siya sangkot sa pagpatay. Siya ang nag-utos. Kalabog! Isang malakas na sipa ang tumama sa pangunahing pinto ng mansyon. "Alam nilang nandito tayo," sabi ni Wilhelmina. Ang kanyang boses ay nanginginig, nuit may bakas ng tapang. Kinuha niya ang lahat ng dokumento at isinilid sa isang bag. Hindi na tayo lalabas sa pinto. May lagusan sa likod na patungo sa kagubatan. "Wilhelmina, paano ka?" tanong ng matanda. "Dapat ay magkahiwalay tayo para mas ligtas ang mga ebidensya." "Tama ka," sagot ni Wilhelmina. Iniabot niya ang bag kay Mr. Valderrama. "Dalhin mo ito sa istasyon ng pulisya sa bayan. Ako ang magiging pain. Hahanapin nila ako, kaya hindi nila mapapansin na wala ka na." "Hindi kita pwedeng iwan." "Kailangan mo, Mr. Valderrama. Para sa mga magulang ko. Para sa katarungan." Bago pa man makapagtalong dalawa, narinig nila ang pagbasag ng mga bintana sa sala. Wala na silang oras. Pinasok ni Wilhelmina ang matanda sa lagusan at mabilis na isinara ang pinto. Mag-isa na lamang siya ngayon sa loob ng lihim na silid, nakikinig sa bawat yabag ng mga lalaking naghahanap sa kanya. Handa na siyang harapin ang anino. Naririnig ni Wilhelmina ang bawat yabag ng mga lalaki sa labas ng sikretong silid. Ang kanilang pagmumura at ang tunog ng mga gamit na kanilang itinatapon ay parang mga kidlat na bumabasag sa katahimikan ng estate. Hawak niya ang isang mabigat na kandila. Ito na lamang ang tanging liwanag na kanyang gabay sa gitna ng dilim. "Alam naming nandito ka, Wilhelmina. Lumabas ka na at hindi natin kailangang dumanak ang dugo." Sigaw ng isa sa mga tauhan. Ang boses nito ay pamilyar. Siya ang lalaking nakaharap niya sa Cafe Amore. Huminga ng malalim si Wilhelmina. Hindi na siya nanginginig. Sa bawat paghinga, ramdam niya ang presensya ng kanyang mga magulang na tila bumubulong sa kanyang tainga. "Matapang ka." Dahan-dahan niyang binuksan ang sikretong pintuan. Hindi siya lumabas na parang biktima. Lumabas siya na parang isang hukom. Pagharap niya sa sala, tumambad sa kanya ang 5 lalaking nakaitim na may dalang mga flashlight. Nagulat ang mga ito sa kanyang biglaang paglabas. "Nasaan ang mga dokumento?" tanong ng pinuno habang dahan-dahang lumalapit, ang kamay ay nakahawak sa isang bagay na nakatago sa kanyang baywang. Ngumiti si Wilhelmina. Isang ngiting malamig na ikinagulat ng mga lalaki. Nasa lugar na hindi nyo na kailanman maaabot. Tapos na ang laro nyo. "Talaga?" tawa ng lalaki. "Akala mo ba ay makakatakas ka? Handa na kaming tapusin ang lahat ng ito ngayong gabi." "Sige, subukan nyo," hamon ni Wilhelmina. Tumingin siya sa paligid. Alam niya ang bawat sulok ng estate na ito, ang mga bahagi na marupok, ang mga bahagi na puno ng alikabok at mga materyales na madaling magliyab. "Pero bago niyo ako galawin, alam niyo ba kung bakit ko binuksan ang lahat ng gasol sa kusina bago ako pumunta rito?" Nanlaki ang mga mata ng mga lalaki. Ang amoy ng gas ay biglang umalingasaw sa buong mansyon. "Sira ulo ka ba?" sigaw ng lalaki. "Papatayin mo tayong lahat. Mas mabuti ng mamatay
na kasama ang mga halang ang kaluluwa kaysa mabuhay na bilang alipin nyo. Sagot ni Wilhelmina habang hawak ang isang maliit na lighter. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng determinasyon. Huwag kayong lalapit, o dito na mismo magwawakas ang lahat. Napatigil ang mga lalaki. Ang kanilang pagkamuhi ay napalitan ng matinding takot. Hindi nila inakalang ang babaeng itinuring nilang mahina ay kayang gawin ang ganoong sakripisyo. Ano ang gusto mo? Tanong ng pinuno. Ang boses ay pautal-utal na. Umalis kayo sa estate na ito. Ngayon din. At sabihin niyo kay Don Faustino, hindi ako natatakot sa kanya. Iparating niyo sa kanya na ang Coldwell ay hindi titigil hanggat hindi siya nabubulok sa bilangguan. Dahil sa takot na sumabog ang mansyon, hindi na nakapaghintay ang mga lalaki. Nagtakbuhan sila palabas, iniiwan ang kanilang mga baril at flashlight sa sahig. Nang matiyak ni Wilhelmina na wala na sila, mabilis niyang pinatay ang gas at inilabas ang sarili sa mansyon. Himingal, ngunit buhay. Nakaalis na siya sa bitag. Pero alam niyang ito na ang hudyat ng pagsisimula ng tunay na digmaan laban kay Don Faustino. Lumipas ang 3 araw na tila isang buong dekada. Ang bawat balita sa radyo at telebisyon ay puno ng pag-aresto sa mga sangkot sa ilegal na operasyon ng pamilyang Sterling at ang unti-unting paglutang ng pangalan ni Don Faustino bilang utak ng lahat. Ang syudad ay puno ng bulong-bulungan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang babae ang tahimik na naghahanda para sa huling yugto ng kanyang laban. Si Wilhelmina ay hindi na ang babaeng nagtatago sa dilim. Ngayon, siya ay nakatayo sa isang opisina sa Makati. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malawak na skyline ng syudad. Sa kanyang harapan, ang mga abogado ng pamilyang Coldwell ay naghihintay ng kanyang susunod na utos. Handa na ang lahat, Miss Wilhelmina, wika ng pangunahing abogado. Ang mga dokumentong nakuha mo ay sapat na para ma-freeze ang lahat ng assets ni Don Faustino. Hindi na siya makakatakas sa hustisya. Tumango si Wilhelmina. Gawin niyo na, pero siguruhin niyong makakarating ito sa kanya ng personal. Gusto kong malaman niya kung sino ang tumapos sa kanyang imperyo. Sa araw na iyon, isang press conference ang ginanap. Dito, humarap si Wilhelmina sa harap ng daan-daang kamera. Wala nang kanyang pag-aalinlangan. Suot ang isang disenyong elegante, ngunit simple. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang leader na nagbalik para bawiin ang nararapat sa kanya. Ang mga Coldwell ay matagal lang nanahimik, panimula niya. Ang boses ay malenaw at matatag. Ngunit ang katotohanan ay parang apoy. Kahit anong tago niyo rito, darating ang oras na tutupukin nito ang lahat ng kasinungalingan. Don Faustino, tapos na ang panahon ng iyong paghahari. Ang katarungan ay hindi nakukuha sa dahas, kundi sa katotohanang hindi mo kailanman kayang bilhin. Habang nagsasalita siya, nakita niya sa isang monitor ang live feed ng pag-aresto sa mga tauhan ni Don Faustino. Ang malaking mansion nito ay pinalibutan ng mga otoridad. Ang Trum Kui na kinatakutan ng lahat ay mukhang matanda, pagod at talunang nakatingin sa kawalan habang nilalagyan ng posas. Matapos ang press conference, naglakad si Wilhelmina palabas ng building. Sinalubong siya ng mga tao, hindi bilang biktima, kundi bilang isang inspirasyon sa mga kababaihan na nakaranas din ng pang-aabuso. Habang sumasakay sa sasakyan, nakita niya si Manang Teresita na naghihintay sa labas. Ang matanda ay nakangiti. Ang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Nagawa mo, anak. Bulong ng matanda habang niyayakap siya. Hindi lang ako ang gumawa nito, Manang, sagot ni Wilhelmina. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng dating glass house na ngayon ay muli niyang ipinapatayo. Hindi na bilang alaala ng pait, kundi bilang isang kanlungan para sa mga taong kailangan ng pag-asa. Ginawa natin ito para sa lahat ng mga Coldwell na nawala. Ngayong tapos na ang laban, ang bigat na matagal niyang dinala ay tuluyan ng napawi.
Ngunit alam niyang ito ay hindi katapusan ng kanyang kwento. Ito ay simula pa lamang ng isang buhay na tunay niyang pagmamay-ari. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating abandonadong estate ng mga Coldwell ay hindi na isang lugar ng alikabok at lungkot. Ngayon, ito ay isang masiglang komunidad, isang kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at karahasan. Ang glass house na dati sinunog ng mga Sterling ay muling itinayo, mas matatag at mas maganda, puno ng iba't ibang uri ng mga bulaklak na sumisimbolo sa bagong buhay. Nakaupo si Wilhelmina sa isang bench sa harden. Pinagmamasdan ang mga bata na naglalaro sa damuhan, habang ang kanilang mga ina ay nag-aaral ng mga kasanayan para sa kanilang pagbangon. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan na hindi niya inakalang makakamit niya. Natawad ko na ba sila? Tanong niya sa kanyang sarili. Tumingin siya sa isang maliit na altar sa loob ng harden, kung saan nakalagay ang mga larawan ng kanyang mga magulang. Napagtanto niya na ang pagpapatawad ay hindi para sa mga Sterling o kay Don Faustino. Sila ay nasa bilangguan na, nagbabayad sa kanilang mga kasalanan. Ang pagpapatawad ay para sa kanyang sarili. Pinatawad niya ang kanyang nakaraang sarili na nagtiis at nagbulag-bulagan. Pinalaya niya ang kanyang sarili mula sa kadena ng utang na loob na ginamit laban sa kanya. Wilhelmina, tawag ni Manang Teresita, dala ang isang tasa ng tsaa. May dumating na sulat para sa iyo mula sa korte. Binuksan ni Wilhelmina ang sobre. Ito ay formal na abiso na ang lahat ng ari-arian na ninakaw ay opisyal nang naibalik sa kanya. At ang pondo ng Coldwell Foundation ay tuluyan ang naging lehitimo para sa operasyon ng kanlungan. Bakit ka umiiyak, Hiya? Tanong ng matanda. Hindi habil sa lungkot, Manang. Sagot ni Wilhelmina habang pinupunasan ang kanyang pisingi. Kundi dahil sa wakas, nahanap ko na ang sarili ko. Hindi ako tagapagmana ng yaman. Ako ang tagapagmana ng lakas at dangal ng aking mga magulang. Tumingin siya sa malawak na harden. Ang bawat bulaklak na bumubukas sa ilalim ng sikat ng araw ay tila isang paalala na ang lahat ng hirap ay may kapalit na kagandahan. Siya ay payapa na. Ang kanyang puso na dati ay puno ng sugat ay puno na ngayon ng pagmamahal, hindi para sa isang taong sumira sa kanya, kundi para sa kanyang sarili at sa mga taong kanyang tinutulungan. Ang kwento ni Wilhelmina ay hindi nagtatapos sa pagbagsak ng mga kaaway. Ito ay nagsisimula sa bawat umaga na siya ay gumigising ng may laya, may layunin, at higit sa lahat, may pagmamahal sa sarili. Ang dating basahan ay naging isang reyna, hindi ng isang imperyong gawa sa ginto, kundi ng isang buhay na puno ng pag-asa. Sa wakas, ang mga abo ng nakaraan ay hindi na nagsisilbing mitsa ng pot, kundi pataba para sa isang hinaharap na namumukadkad. At sa ilalim ng maliwanag na araw, ang lahat ay maayos na.